Ay mga items na hindi nakapaloob sa mga topics na diniscuss natin. Hindi po ito in order, pero kailangan nating tignan natin itong mga bagay na ito, mahalaga. So una, nakalagay po dyan, number 1, be flexible. Sa ating network meeting, ang inaasahan natin ay nabasa after meeting 1 sa inyong meeting 2 onwards, ay nabasa na nila ang Your Church Can Multiply at lahat ng reading assignments. So darating sila sa network, ang ating video ay summary na lang, maraming interaction. May mga pagkakataon na yung network ay hindi talaga sila nakabasa, minsan poor reading skills at mga iba't ibang dahilan hindi nakabasa. So mag-adjust tayo as facilitators sa ating network meeting kung kailangang magdagdag ng turo. Kaya lang, kakailanganin ito ng mas mahabang time nyo, baka abutin ng gabi. So maging handa ang bawat isa sa mga anumang adjustments na kailangan gawin sa inyong network. Ayaw natin na basta tumuloy lang and we cover the topics pero walang nangyayari at hindi na naunawaan at hindi nagagawa. So yan po ang isang paalala. Sabi po dyan sa kaduluduluhan ng bahagi na yan, use your judgment and make any adjustments necessary to effectively equip all those involved in your network. Number 2, the seminar mentality. Sanay na sanay tayo sa mga seminars. Dami nating seminar na dinaluhan. Sa mga BCP networks na sinimulan natin, ito ang palagi naming nilalabanan at palaging problema na nararanasan. Yung akala ng maraming mga dumadalo sa network, katulad din ng ibang mga seminars, yung dadalo, makikinig, uuwi, walang gagawin. Ang BCP ay talagang sa mga churches na handang magsagawa, magiging masipag, magtatanim talaga na iglesia at magsisimula ng bagong church. So you will need to break this mentality. Mabuti sa atin, ngayon meron ng warning, pinapahayag na ito sa inyo. Kasi yung mga nakakaraang network, pag month 1, di ba, nagsimula, month 1, umuwi sila, hindi nagsagawa. Month 2, pagbalik, magtatanong, saka pa lang nila marirealize, o meeting 3, saka nilang marirealize, ay, kailangan palang magsagawa. Yung palang tinuturo, nila sagawa. So, hindi sanay sa ganyang sistema. So, sa bayanihan, nagpapasok tayo ng isang bagong sistema na iba ito. Dadalo kayo sa network meeting, magtuturo, uuwi, mag-i-implement talaga. Number 3, accepting applications. Ang Philippine Challenge po ay tumatanggap, naghahanap, nangangailangan ng pwedeng mag-serve as full-time sa bayanihan para po maging mga regional BCP coordinators. Gusto nating tulungan ang marami pang mga churches, denominations, and groups. Hindi lamang dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So marami nagre-request doon pero hindi natin ma-accommodate kasi walang isang tao o missionary or mobilizer na pwede nating padala doon at siya ang mag-mobilize ng area na yan para magsagawa ng marami mga networks. So, hilingin ko po na ating ipanalangin ito at kung pwede po din nyo i-consider at siguro ipanalangin natin na mula po sa inyong grupo ay merong itataas ang Panginoon at merong tatawagin ng Panginoon para po mag-serve sa BCP on a full-time commitment talaga. Pwede po ba tayong manalangin? Amen. Para matulungan mas marami pa. Nandyan po ilang mga qualifications na kailangang tignan sa taong ito. Kung nagko-consider to be a BCP, full-time BCP Regional Coordinator, ito po ang ilang qualifications. Tingnan po natin. Letter A, has coached a church planter who has successfully planted a church. So at least nakapag-coach na kayo at nakapag-plant na ng church yung inyong coach. Letter B, has led at least one BCP network that has resulted in planting of new churches. So
Kung magsisimula ngayon, magkakaroon ng karanasan, magpa-plant ng mga churches, pwede na, qualify na. And letter C, can work well with the whole body of Christ. So, willing kayo at handa kayo na makipagtrabaho sa katawan ng Panginoon, ibang grupo at mga churches all over the Philippines. So, yan ang isang pwedeng ipanalangin at consider. Ito pang isang bahagi sa sari-sari. We are also looking for missionaries na maglilingkod sa ibang bansa, cross-cultural, upang magsagawa ng ganitong klaseng coaching networks at i-adapt sa mga bansa na ito na nangangailangan. At gusto ko po na itanim sa ating puso ito ngayon. At kung sakali sa ating grupo ay meron pong tinatawag ng Panginoon para mag-serve po sa ganitong capacity, ay siguro magandang ipanalangin po natin ang ministry ito. Okay. Sa page 35 ng ating mga notes, makita natin top 5 mistakes that